Kilat News Updates. Mga balita ngayon, higit 1,400 na armas ng NPA ipinakita sa anibersaryo ng Eastern Mindanao Command. 2 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang salesman sa Cagayan de Oro City. Ilegal na mga kahoy nasabat sa Masbate Port, 2 truck kumpiskado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 1,400 na armas mula sa New People's Army o NPA ang itinampok ng Eastern Mindanao Command o EMC bilang patunay na tagumpay nito laban sa insurhensiya sa rehiyon. Sa kabuuan, 1,474 firearms ang na-recover, 894 dito ay mula sa direct encounters, 498 ay nakumpiska at ang 82 ay mula sa iba't ibang sagupaan. Ipinakita ang mga ito kasabay ng pagdiriwang ng 19th founding anniversary ng ISMINCOM noong August 28, 2025 sa Naval Station Felix Apolinario, Panacan, Davao City. Ginawaran rin ng parangal ang mga natatanging sundalo na nagpamalas ng katapangan sa pagtupad sa kani-kanilang tungkulin na sugpuin ang kriminalidad at labanan ang terorismo. Gayon rin ang civilian employees, reservists, iba't ibang government at non-government partners ng ISMINCOM ay binigyan ng pagkilala. Dumalo si Defense Undersecretary Ireneo Espino bilang kinatawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabuang nasamsam sa buy-bust operation sa Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City ngayong Biyernes. Naaresto ang suspect na si alias Kapatid, 20 anyos, may asawa at isang sales agent. Nakumpiska sa kanyang tinatayang 300 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos, buy-bust money at iba pang personal na gamit. Ayon sa pulisya, ang ilegal na droga ay posibleng galing pa sa Lanao del Sur. Nasa kustodiya na ng Maharlika Custodial Facility ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasabat ang 2 truck na naglalaman ng mga ilegal na kahoy na walang kaukulang dokumento sa Pantalan Port Management Office o PMO Masbate noong Martes, August 26. Ayon sa PMO Masbate, naharang ang mga truck na lulan ng kahoy matapos silang makatanggap ng ulat mula sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro ng Bayan ng Mobo. Nabigo ang mga driver na magpakita ng kinakailangang permit o dokumento mula sa Department of Environment and Natural Resources dahilan upang kumpiskahin ang buong kargamento. Bukod dito, hindi tumutugma ang dineklarang bilang at sukat ng mga kahoy kung saan isa sa mga truck ay may lamang mahogany at gemelina habang ang isa naman ay may falcata. Posibleng mahaharap ang mga sangkot sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.